Mi Amor Tales presents Living My Quadruplets to My Rich Ex-Boyfriend. Written by Miss Labyrinth. Papa, si Aston pumunta na naman sa taas ng puno. Sumbong ng anak ni Abner Miravalles na si Sean. Hala, nagsusumbong ka pa kay Papa, sumama ka rin naman. Giit naman ng panganay niyang si Adam. Alam niyo, ginugol niyo na naman si Papa. Mamaya yan, di na kayo makakasama. Tura naman ni Sean, ang bunso. Sorry po pa, nagkayayaan na kami sa punong yun eh. Nakangusong wika ni Aston, ang pangatlo. Napahilot na lang sa sentido si Abner dahil sa kakulitan ng kanyang quadruplets. 8 taong gulang na mga ito kaya kasagsagan ng kulit. Pang ilang beses na ba nating napapag-usapang hindi kayo pwede sa puno na yun? Kapag ako nainis sa inyo, hindi ko na talaga kayo isasama rito. Iwan na lang kayo sa lola ninyo. Ano po ba kasing meron sa puno na yun? Tanong ni Adam. Kaya nga po, Papa. Segunda pa ni Sean. Ilang beses na po kami nagpupunta roon pero wala naman kami nakitang kapre gaya ng sabi ni Lola. Tura naman ni Aston. Sa dami ng puno, yung pa talagang bawal. Saad naman ni Sean. Magsasalita na sana si Abner nang lumapit sa kanyang isang tauhan. Sir, may bisita po kayo. Pinatuloy na lang po namin sa opisina. Pagbibigay alam nito. Susunod na lang ako, Bernie. Salamat. Tugon niya at ibinalik ang atensyon sa 4 na batang lalaki na siyang bumubuo ng mundo niya. Narinig naman siguro na kailangan kong puntahan yun, di ba? Bumalik na muna kayo sa bahay. Naroon na siguro ang tita Mildred nyo. Naroon na raw ang tita nyo. Bulong ng kanyang panganay na anak. Hindi ko tito yun, no? Asiwang sagot naman ni Aston. Sa inyo na yun. Mahinang sambit pa ni Sean. Sino ba yun? Nakasimangot namang tanong ng bunso. Agad na kumunatan noon niya sa inasta ng mga bata. Matagal na niyang alam na ayaw ng mga ito sa kanyang fiancé pero mas naging mailap ang mga ito kay Mildred matapos mag-propose ng babae sa kanya. Nasabihan ko na kayo tungkol kay Tita Mildred nyo, di ba? Seryosong turan niya pero walang sinagot ang mga bata. Para ba nagsalita lang siya sa hangin? Mahal kayo ng Tita Mildred nyo, kaya sana, mahalin nyo rin siya kahit paano. Pa, baka nasa bahay na po siya. Sagot ni Adam. Nagugutom na rin kami kaya balik na po kami sa bahay. Segunda ni Sean. Napabuntong hininga na lang siya at saka tumango. Isa-isa niyang kinintala ng halik sa noo ang 4 bago pumunta sa opisina. Pagbukas niya ng pinto ay agad na kumunot ang kanyang noo nang makita ang nakatalikod na babae. Alam niyang hindi ito ang fiancé niya dahil unat ang buhok ni Mildred. Pero pamilyar din sa kanya ang alon-alon na buhok na nasa kanyang harap ngayon. Miss, tukaw niya sa atensyon ng babae. Dahan-dahan itong humarap sa direksyon niya. Hindi niya inaasahang muling mabubuhay ang galit na kanyang nararamdaman noon. Sino mag-aakalang? May lakas pa ng loob si Sarah na magpakita sa kanya sa kabila ng 9 na taong lumipas. Abner, pwede ba tayo mag-usap? Tanong ni Sarah. Wala tayong dapat pang pag-usapan. Makakaalis ka na. Tumalikod na siya at pabagsak na isinara ang pinto ng opisina kaya ang iilang tauhan na naroon ay napatingin sa direksyon niya. Pero nahinto ang kanyang paglalakad nang may humawak sa kanyang braso. Ang sabi ko mag-usap tayo. Habol sa kanya ni Sarah. Napangisi siya sa dating nobya. Bingi ka ba? Hindi mo ba narinig ang sinabi ko? Wala tayong dapat mag-usapan. Tapos. Abner naman. Gusto ko makausap ka tungkol sa mga anak natin. Naluluhang turan pa nito. Napamura na lang si Abner at hindi makapaniwalang tumingin sa babaeng nang iwan sa kanya. 9 na taon na nakakalipas. Anak natin. Sarah Lee. Sa pagkakatanda ko, anak ko lang ang mga yon dahil matagal na silang inabandona ng kanilang ina. Magpapaliwanag ako. Nabuhay ang mga anak ko nang walang paliwanag mo. Patuyang sagot niya. Abner, anak ko rin naman sila kaya sana huwag mo silang ipagkait sa akin. Nanay bang tawag sa taong nagkait ang pag-aalaga sa mga anak? Nanay pa rin ba ang tawag sa babaeng iniwan na ng basta ang mga anak sa labas ng mansyon? O baka naman, malakas makananay kapag sumama sa ibang lalaki matapos manganak. Pakinggan mo muna ako. Para saan? Linisin ang pangalan mo. Hindi na kailangan.
Hindi ka naman hinahanap ng mga anak ko, kaya malaya kang magpakadalaga. Diretsang wika niya. Nakikiusap ako na baka pwedeng ipapakaladkad kita sa mga tauhan ko o lalabas ka na lang. Putol niya rito. Nagpunas ng luha ang babae at saka tumango. Mukhang mainit ang ulo mo ngayon. Babalik na lang ako bukas para magkausap tayo na maayos. Sarkastiko na pangisi si Abner at pagak na natawa. Huwag ka na mag-aksaya pa ng pamasahe o gas. Hindi kita kilala at hindi ka rin kikilalanin ng mga anak ko. Sinunod ni Sarah kung ano ang palagay niyan tama. Pag uwi niya, ay agad siya nag-isip na maaaring gawin para makausap muli si Abner o kahit pa ang mga bata. Kinapalan niya na rin ang pagmumukha para makalapit sa tagapangasiwa ng asyenda. Kahit 3 beses lang po talaga sa loob ng 1 linggo, Kaberting. Iha, alam mo namang mahigpit si Abner pagdating sa mga ganito. Paano kung mahuli ka? Mawawala na yun ng tiwala sa akin. Sagot ng matanda. Mag-iingat naman po ako eh. At saka kung sakali naman na mahuli niya ako, hindi ko naman po kayo ilalaglag. Aakuin ko po ang lahat. Delikado talaga tong gagawin mo, Sarah. Pwede kang ipakulong ni Abner dahil lang dito. Giit pa ni Kaberting. Nakikiusap po ako, Mang Berting. Gusto ko lang po talaga makita ang mga anak ko. Gusto niyo po kahit 2 beses na lang sa 1 linggo, payagan niyo na lang ako. Napahilot sa sentido ang matanda. Bakit hindi na lang kayo mag-usap ni Abner? Tutal anak niyo naman pareho ang mga bata. Ginawa ko na po yun pero hindi niya ako gustong kausapin. Handa po akong gawin ang lahat basta makita ko lang ang mga anak ko. Kahit hindi ko na sila makausap. Ayos lang po talaga sa akin. Hindi naman natin masisisi si Abner, Iha. Nakita ko kung paano siya naghihirap para sa mga anak niyo at para sa asyenda. Siguro darating din naman ang araw na magkakasundo kayo pagdating sa 4. Napabuntong hininga na lang si Mang Berting at tinignan ang schedule sa asyenda. Bueno, papayagan ko ang gusto mo. Gagawin mo ang trabaho roon sa tubuhan at pananatilihin mo ang distansya sa mga anak mo. Hanggat maaari, huwag mo silang kakausapin. Malinaw ba? Napaluha na lang si Sarah sa tuwa at yumakap sa matanda. Pangako po, hindi ko kayo ipapahamak. Kung hindi lang sa namayapa mong ama na matalik kong kaibigan, hindi talaga kita pagbibigyan. Naiiling natura ng matanda. Matapos ang usapang yon, ay masayang nagtungo si Sarah papunta sa likod ng gate at inumpisahan ang kanyang trabaho. Hindi naman lahat ay pamilyar sa kanya. Marami na ring bagong tauhan sa asyenda at nagsuot siya ng cover-up para hindi siya makilala ng mga ito. Sabi ni Mang Berting, madalas na gawing laruan ng mga anak ko ang tubuhan. Pero malapit ang dumilim, wala pa rin sila. Mahinang turan niya at tinagpas ang iilang tubo. Inasahan niya rin namang hindi niya madalas na makikita ang mga bata kahit na naroon siya at nagtatrabaho. Pero malaki ang pag-asa sa kanyang isipan na makikita niya roon ang mga bata. Hindi naman siya naghahangad na kilalanin ng mga ito dahil alam niya ang kanyang pagkukulang. Ang gusto lang talaga niya ay masilayan ng mga bata. Hindi natin maakyat yan, Sean! Sita ng batang lalaki na nakapukaw ng kanyang atensyon. Mabilis na pinuntahan ni Sarah ang pinaggagalingan ng maliliit na tinig. Tanaw-tanaw niya sa hindi kalayuan ang 4 na batang lalaki. Pare-pareho itong kulot at kamukhang-kamukha ng kanilang ama. Adam, may tao! Anang isa sa quadruplets. Oo nga, baka isumbong tayo kay Papa. Natatakot namang sambit ang isa pa. Ate, bakit ka nagtatago? Huwag mo kaming isumbong kay Papa ha. Seryosong wika naman ng batang kayumanggi ang balat. Pinigilan ni Sarah ang maluha habang nakatitig sa kanya ang mga anak. Lumabas siya mula sa tubuhan. Hindi ko kayo isusumbong pero hindi rin kayo pwedeng umakyat ang punong yan. Nagkatinginan ng 4 na bata at tumango sa kanya. Napangiti naman siya at tatalikod na sana upang ibuhos ang pinipigilan luha. Nang hawakan ng isa sa mga ito ang suot niyang damit. Hindi po ba kayo naiinitan sa suot niyo? Tanong nito. Hoy Aston, bakit ka nakahawa kay ate? Tanong naman ng isa. Ayos lang, hindi naman ako naiinitan. Pagsisinungaling niya. Anong hindi po? Tumatagakrak na nga yung pawis niyo oh. Sita ng batang tinawag na Aston. Ganun talaga kasi sensitive ang balat ko sa arawan. Saad niya lang. Hindi pa ba kayo hinahanap ng papa niyo? Hindi naman po, busy yun palagi. Sagot nito.
Ang gwapo niyo namang mga bata. Siguro magandang mama niyo. Pabirong sambit ni Sarah. Wala po kaming mama. Sabi ni Papa sa amin, iniwan daw po kami ni Mama. Derechahang sagot ng bata. Mali ang ginawa niyang pag-iwan sa mga bata para makipagsapalaran sa ibang bansa. Pero wala nang masasakit pa nang mahimigan niya ang inis sa boses ng kanyang anak. Siguro may rason naman ang mama niyo. Hindi niya naman kayo basta iiwan ng wala lang, di ba? Siguro po. Pero kung mahal niya kami, bakit hanggang ngayon wala pa siya? Tanong ng isa sa quadruplets. Pwede bang malaman ang mga pangalan niyo? Pagbabago ni Sarah ng usapan. Ako po si Aston. Siya naman po ang pangalan ko. Pangalawa po akong pinanganak. Tawagin niyo na lang po akong Adam at ito naman ang bunso sa amin, si Sean. Paliwanag pa ng batang kahawig niya. Ang galing naman, ilang taon na kayo? Tanong niyang muli. Magna 9 years old na po, sagot ni Sean. Alam niyo, paborito ko ang cupcake na gawa sa tubo. Nakatikim na ba kayo ng ganon? Gusto niyo, dalhan ko kayo sa susunod? Paborito po namin ng sugarcane juice pero hindi pa po kami nakakakain ng cupcake na gawa ron. Sambit naman ni Aston. Saan po nakakabili ng ganon? Excited na tanong naman ni Adam. Ako pa lang ang nakakagawa nun. Kasi dati, tumatakas lang ako sa kusina ng amo ng nanay ko para makagawa ng cupcakes. Nakangiting turan niya. Masaya niya sanang maalala ang lahat kung hindi lang nagtapos sa pag-alis niya ang relasyon nila ni Abner. Si Papa ko po mahilig din po sa cupcake pero hindi niya hilig ang sugarcane. Ani siya. Kung alam niyo lang na ang tatay niyong una nakatikim ng gawa kong cupcake na lasang tubo. Napangiti na lang siya at iwinaksi ang nasa isipan. Quadruplets kayo, di ba? Opo, kayo po. Ano pong pangalan niyo? Tanong ni Adam. Ako si... Adam, Sean, Ason! Uwi na kayo! Malakas sa sigaw sa likuran ni Sarah. Kilalang kilala niya ang tinig na yon at alam niyang kapag nagkita sila ay paniguradong malilintikan talaga siya. Mauna na ako sa susunod na pagkikita natin. Dadalhan ko kayo ng cupcakes kung gusto niyo. Ani Sarah at hindi na hinintay na sumagot ang mga bata. Agad siyang napatakbo sa tubuhan. Panay pang paalam ng apat sa kanya hanggang sa makatago siya sa sikot ng tubo. Munti ka na yon. Hindi niya man dinig kung anong pinag-uusapan ng mag-aama kahit pa natatanaw niya mga ito, ay nakikita niya ng mahal na mahal ni Abner ang apat na bata. Anong ginagawa mo? Napalingon si Sarah sa gulat nang may marinig na boses sa likuran niya. Hindi mo ba alam na oras na para umuwi? Nagtatakang tanong pa ng lalaki. Namumukhaan niya ang binata. Ito ang lalaking tumawag kay Abner noong pumunta siya sa office, si Bernie. Hinahanap ko kasi yung ita ko. Inilapag ko lang dito yun kanina eh. Sagot niya at saka binalikan kung saan niya talaga inilapag ang itak na gamit. Ito lang pala. Sige, mauna na ako. Agad siya lumabas ng asyenda at tumuloy sa kanyang tinitirhan. Sarah, ikaw na ba yan, iha? Tanong ni Danilo. Ang tiyuhin niyang tumulong sa kanya makalabas ng bansa. Hinawakan niyang kamay nito at inalalayan papuntang mesa dahil wala na itong paningin. Tang, nakita ko po sila. Ganun ba? Mabuti naman at pumayag ang kakilala mong makapasok ka. Kanina pa ako nagdarasal na sana'y makapasok ka ron. Masayang sambit nito. Hindi maiwasan ni Sarah maging emosyonal, lalo na't matagal na panahon din ang hinintay niya para makabalik ng bansa. Ang gwapo nila, Tatang. Siguradong matutuwa kayo ni Nanang sa kanila. At saka alam mo, si Sean, kamukhang-kamukha po siya ni Abner. Tapos si Adam naman, maraming pagkakahawig sa akin. Si Sean naman, mana sa akin sa kadaldalan. Pero si Aston, mukhang seryoso at pilyo gaya ng tatay niya. Masayang kwento niya pa bago napapunas ng luha. Naway, maging maayos ang sitwasyon yun ng ama nila bago makabalik ang nanang mo. Mukhang sa isang buwan ay darating na siya. Tura naman ang kanyang tiyuhin. Opo, Tatang. Nabayaran ko na po ang kulang. Makakauwi na rin po siya. Maraming salamat, Iha. Tatanawin naming utang na loob ito sa habang buhay. Tatang naman, sa inyo nga po ako maraming utang. Natatawang sagot niya. Hindi, Iha. Nang dahil sa akin napahama ka sa ibang bansa. At dahil sa akin, kinailangan mong iwanan ng mga anak mo rito.
Tugon nito. Niyakap ni Sarah ang kanyang tiyuhin na nagsilbing kanyang ama. Kung hindi dahil sa inyo, baka naghahasa na ako na lalaki ni nanay. Siguro nga, nahiwalay yung mga anak ko sa akin para madala ka sa ospital ng panahon na yon. Pero hindi naman natin ginusto ang nangyari. Nawalan po kayo ng isang paa para lang ipagtanggol ako sa walang hiyang lalaki ni nanay. Sa huli, naging maayos naman ang mga anak ko. Kaya huwag ka na malungkot, tatan. Ang importante, na itatama natin ngayon ang lahat kahit na papano. Mabuti na lang at nagmana ka sa kapatid ko at hindi dyan sa nanay mo. Pabirong wika nito. Pero Sarah, huwag mong ubusin ang pundar mo ha. Kakailanganin mong pera lalo na't hindi natin alam ang gagawing aksyon ng dati mong nobyo. Huwag kang mag-alala, tatang. Dahil malaki ang naiwan sa akin. Hindi naman yun basta mauubos dahil malimit din tayong gumastos ng malakihan. 9 na taon na nakalilipas, buhat ng halos mawala sa ulirat si Sarah. Wala ang asawa ng kanyang tito Danilo noon kung kaya't wala ring sasama rito papunta sa Maynila para sa gamutan. May 4 na sanggol pa siya. Wala na siyang makakatulong sa pag-aalaga. Wala pa siyang pera. Kaya wala na siyang napagpilian. Iniwan niya ang mga bata sa asyenda. Naghihirap ang asyenda noon pero alam niyang mas may kapasidad si Abner na buhayin ng 4 kaysa sa kanya. Hiwalay na sila bago pa niya nalamang buntis siya. Pinili ni Abner na tumutok sa asyenda at magulo na rin talagang relasyon nila. Nais naman niyang sabihin dito ang lahat ngunit palagi sila nagkakasalisi. Madalas ito noon sa abroad at Maynila para makahanap ng investor. At bago pa sila makapag-usap na maayos, ay naaksidente na ang kanyang tiyuhin. Nag-abroad siya para matulungan ng tiyuhin niya at ang asawa nito at para mag-ipon lang sana ng kaunti para pagbalik niya ay may pera naman siya para sa mga bata. 5 taon lang sana siyang mawawala nang makulong siya sa abroad matapos ma-frame up ng mga kasamahan niyang inggit sa kanya. Kahit masakit ang nagawa kong desisyon, wala akong pagpipilian. Maulit man ang sitwasyon namin noon, yun pa rin ang gagawin ko. Pero hindi ibig sabihin nun na wala na akong gagawin para kahit papano makasama ang mga anak ko. Lumapit si Sarah sa abogadong tumulong sa kanya para makabalik ng bansa upang alamin kung ano ang maaari niyang gawin para makasama ang mga bata. Ngunit sa huli, ay 20% lamang ang tsansang makasama niya ang mga bata dahil nasa wastong pag-iisip na mga ito para makapagpasya para sa kanilang sarili. Ang natitirang plano na lang ay mapalapit ka sa mga anak mo, Sarah. Kapag ang bata ay 7 taong gulang na, nirerespeto na ng korte kung kanino nila gustong sumama, kung sa ina o sa ama. Sabi ng abogado sa kabilang linya. Ganun po ba, attorney? Bukod po doon, wala na po bang pwedeng gawin? Kahit ilang oras lang sa loob ng 1 linggo? Sa lagay ngayon, wala pa talaga, lalo na't hindi ka kilala ng mga anak mo. Anito. Kapag pinilit mo, baka mas lalo ka mawala ng tsansa makasama sila. Maraming salamat po, attorney. Tatawag na lang po ako kapag may pag-usad na sa amin ng mga anak ko. Matapos makausap ang abogado, ay gumayak na si Sarah para bumalik sa asyenda. Pasalamat na lang din siya na malayo sa pwesto niya ang ibang mga tao. Kaya sigurado siyang masusolo niya ang mga bata. Manang, nakangiting sambit ni Shine. Kanina pa kaming ikot ng ikot dito tapos nandyan ka lang po pala. Nagre-reklamong sambit naman ni Aston. Ah, nako, sorry. Kasi maraming tubong naiwan dito. Natatawang sagot niya. Absent ka po ng 2 days. Tila nagtatampong turan pa ni Adam. Akala tuloy namin isa kang engkanto kaya hindi ka na nagpapakita. Kamot ulong dagdag ni Sean. Natawa naman si Sarah at inilabas mula sa bag niya ang pangako niyang cupcakes. Nakalimutan ko mang magpaalam, hindi ko naman nakalimutan ang pangako ko sa inyo. Tila nagdingning ang mga mata ng 4 at halos mag-agawan sa mini cupcakes na gawa niya. Kahit na papano, nakaramdam siya ng haplos sa kanyang puso nang makitang nagustuhan ng mga ito ang gawa niya. Sobrang sarap naman ito, Manang! Komento ni Aston. Gagawa pa po ba ulit kayo sa susunod? Nakangiting tanong naman ni Sean na may chocolate chips pa sa gilid ng labi. Ano ba kayo? Baka maghirap sa atin si Manang. Hinahatian pa natin ang anak niya. Saway naman ni Adam sa mga kapatid. Hala,
May anak ka na po pala, Manang. Gulat naman natura ni Sean. Ha? Oo. Maikling sagot niya. Kaedad po ba namin sila? Inosenteng tanong ni Aston. Napatango na lang si Sarah at lihim na pinunasan ng mga matang malapit na magluha. Matapang ako, pero pagdating sa mga anak ko, nagiging mahina ako. Gustong gusto ko na silang yakapin at hagkan. Anya sa isip. Tila tinugon naman ng kalangitan ang piping dasal niya nang biglang lumapit sa kanya si Sean at niyakap siya. Mukhang hindi lang naman siya nagulat, kundi pati ang tatlong kapatid nito. Huwag ka pong umiyak, Manang. Malungkot na wika nito. Lumapit din ang tatlong magkakapatid at niyakap siya, kaya halos humagulhol siya. Mahigpit niya niyakap ang mga bata at sinubukang hagkan ang noo ng mga ito. Manang, malayo po ba sa inyong anak niyo? Tanong naman ni Sean. Malapit, pero malayo. Iyon sana ang balak niyang isagot pero napatango na lang siya. Miss na miss ko na sila. Alam din po namin ang pakiramdam ng ganyan. Pagsang-ayon ni Aston. Kami rin po, minsan, naiisip namin kung namimiss ba kami ng mama namin. Kung pumapasok din kaya kami sa isip niya. Sabi naman ni Adam. Wala namang nanay na hindi nakakamiss sa anak niya eh. Sigurado ako na miss na kayo ng mama niyo. Minsan ba naisip niyong sana makita pa kayo? Opo! Sabay-sabay na sagot ng mga bata na nagpangiti sa kanya. Inalis si Sarah ang telang nakaharang sa mukha niya. Bakas naman ang gulat sa mukha ng apat nang alisin niya maging ang suot na sombrero. Ang ganda niyo po, Manang! Usal ni Sean. Kulot din po kayo gaya sa amin. Hindi makapaniwalang sambit naman ni Aston. Nahihiya po ba kayo dahil kulot kayo? Wala po kayong dapat na ikahiya. Turan pa ni Sean. Manang, ano pong pangalan niyo? Tanong ng panganay niyang si Adam. Sasabihin ko ang pangalan ko kung mangangako kayong hindi niyo babanggitin sa ibang pangalan ko. Kahit pa sa papa niyo. Kinakabahang wika ni Sarah. Mabilis naman sumang-ayon ng apat kaya napahugot siya ng malalim na hininga. Ako si Sarah. Sarah? Parang narinig ko na po ang pangalan mo. Naguguluhang sabi ni Sean. Ako rin. Parang narinig ko na po ang pangalan mo na sinasabi ng isang tao. Kunot noong wika ni Adam. Ikinibit-balikat na lang niya ang komento ng mga bata. Ang mahalaga sa kanya ngayon ay nakakasama niya kahit na papaano ang mga ito. Gusto niyo bang malaman ang kwento tungkol din sa punong paborito ninyo? Nakangiting tanong niya. Sa kabilang banda ay napapahilot ng sentido si Abner dahil napakadungis ng kanyang mga anak. Iyon na ang pangalawang beses ng linggo na iyon na nakita niyang marumi ang mga bata dahil sa paglalaro sa tubuhan. Ang ganda niya talaga. Rinig niyan sambit ng kanyang bunso. Siguro, pogi din ang anak ni Manang, ani Sean. At saka ang swerte ng mga anak niya, no? Sabi ni Aston. Kaya nga eh. Pagsang-ayon naman ni Adam. Ilang araw niya nang naririnig ang kwento ng mga bata tungkol sa tinatawag nilang Manang. Isang beses nga ay narinig na niyang nagkwento raw ito tungkol sa puno ng mangga na paborito nilang puntahan. Sean, ubusin mo ang gulay. Sita niya sa kanyang anak na inilalagay sa gilid ng plato nito ang okra. Hoy Sean, sabi ni Manang masama magtapon ng grasya. Segunda naman ni Aston. Hindi niya naman nakikita eh. Nakangibing sagot ni Sean. Isusumbong kita sa kanya. Sabad ni Sean. Basta, paghahatian namin ang parte mo kapag nainis si Manang sa'yo. Seryosong wika pa ni Adam. Napansin ni Abner na tinitinidor ni Sean ng okra at pilit na kinain. Sino bang Manang na yun at siya palagi na pag-uusapan ng mga anak ko? Tanong niya sa isip. Hindi dahil nagsiselo siya rito, kundi dahil curious siya. Ni minsan nga ay hindi sinunod ng mga ito si Mildred na kulang na lang ay bilhan na ang buong mall, mapasaya lang ang mga ito. Ilang magkakasunod na araw niya pang narinig ang salitang Manang sa tuwing makakasama niya ang mga bata. Papa, pwede po bang hindi na lang sumama mamaya? Tanong ni Sean nang matapos itong kumain. Ako rin po, Papa, ani Sean. Hindi pwede. Pinal na sagot niya at inayos ang kanilang dadalhin patungo sa mansyon ng kanyang tiyahin. Pero kasi, Papa. Walang pero, hinihintay tayo ng lola niyo.
pagputol niya kay Aston. Bigla na lang tumakbo palabas si Adam at nagsunuran ng tatlo kaya napailing na lang siya. Mukhang tama si Mildred. Nagiging spoiled ang mga bata sa akin. Binuksan niya ang luggage na naiwan ng kanyang fiancé para ilagay doon ang ilang damit na pinamili niya para dito. Pero may isang bagay na nakapukaw na kanyang atensyon. Recorder? Wala akong natatandang nagbigay ako sa kanya ng recorder. Baka surprise niya sa akin. Natatawang sambit niya at pinakatitigan ng maliit na device. Pero bigla na lang nabura ang ngiti sa kanyang labi nang may mabasang pangalan sa likod ng device. Dennis loves Mildred. Pinindot niya ang play button para marinig ang laman yon. Hi baby, this is the only gift that I can give you for our 3rd monthsary. Gusto kong magpasalamat sa Diyos dahil nagkakilala tayo. I fully understand that you are busy, pero sana mas piliin mong magpahinga para na rin sa magiging anak natin. Ikaw ang pinakamamahal kong babae sa buong mundo. Can't wait to be with you again. I love you, Mildred. Napamura si Abner nang dahil sa kanyang narinig. Kinuha niya ang kanyang cellphone at kinuhaan ng video ang recorder. Nilitratuhan niya rin ang pangalan na nakasulat doon. Pagyak na lang siyang natawa habang ibinabalik ang recorder at inaalis sa mga damit na binili niya para kay Mildred. Papa! Sigaw ni Adam na nakapagpalingon sa kanya. Pawis na pawis ang bata kaya inis niyang tinignan ito. Paalis na tayo tapos nagdumi ka na naman. Si Manang, kailangan ng tulong! Hinihingal na wika ni Sean. Magkasunod na dumating sina Sean at Aston na pawisan din kaya napatayo siya at nilapitan ng mga ito. Ano nangyari? Wala pong tao sa tubuhan. Tapos may lalaki na nanakit kay Manang. Sagot ni Aston. Tinignan niya ang suot na relo kaya nakumpirma niyang tama ang sinabi ni Aston. Naka-break time ang lahat kaya wala ang mga tao sa asyenda. Papa, tulungan mo si Manang! Umiiyak na sambit ni Sean. Walang sinayang na segundo si Abner at mabilis na pinuntahan ng babaeng malapit sa kanya mga anak. Samantala, ay nanginginig ang katawan ni Sarah sa takot nang sampalin siya ng hindi niya kilalang lalaki. At lalong nayanig ang mundo niya nang pumaibabaw ito sa kanya. Maawa ka! Wag! Pasigaw na pakiusap niya. Pinunit ng lalaki ang suot niyang long sleeve at bumungad dito ang itim niyang bra at malulusog na dibdib. Paisa lang ako. Lagi kitang inaabangan dito. Nakangising sambit nito. Mataba ang lalaki kaya hirap siyang magpumigla sa pagkakahawak nito. Ilang beses pa siya nagsumigaw kaya muli siyang sinampal na lalaki. Halos magdilim na ang kanyang paningin nang biglang may humila at sumapak sa matabang lalaki. Manang, ayos ka lang! Umiiyak na tanong ng isa sa mga anak niya, ngunit halos mawala na siya ng lakas dahil sa mga sampal na natanggap niya. Papa! Rinig niyang sigaw pa ng isang bata. Kahit nanlalabo ang kanyang paningin, ay nagawa niyang panoorin ng dalawang lalaki na nagsusuntukan. Ilang minuto lang ang itinagal at lumutang ang kanyang katawan sa ere at nahulog ang kanyang sombrero. Papa, ang damit ni Manang! Humihikbing na wika ng isa sa mga anak niya. Ramdam niyang inalis na lalaki ang tabing niya sa mukha maging ang tela sa ulunan niya upang ipantakip sa kanya. Bago pa tuluyang kainin ng dilim ang paningin ni Sarah, ay nakilala niya pa ang taong sumaklolo sa kanya. Ilang oras din ang itinagal bago siya nagkamalay. Tanging puting kisame na nakikita niya kaya't sinubukan niyang bumangon pero agad siyang nakaramdam ng pagkahilo. Nasaan ako? Manang! Napalingon si Sarah sa nagsalita. Doon niya napansin na nasa tabi niya ang 4 na bata. Mugto ang mga mata ng mga ito, kaya naisip niyang baka napagalitan ng mga ito. Anong nararamdaman mo po? Tanong ni Sean. Ayos lang naman ako. Nasaan ako? Nasa bahay ka po namin. Sagot ni Sean. Si Papa po nagdala sa'yo dito. Ani Adam. Parang binuhusan na nagyayelong tubig si Sarah na marinig ang isang boses mula sa pintuan. Sabay-sabay pang nagtakbuhan ng mga bata sa bagong dating. Napalunok na lang siya na makita ang lalaking halos isumpa ang buong pagkatao niya. Bumalik na muna kayo sa kwarto niyo. Mag-uusap lang kami ng manang niyo. Sambit ni Abner na halos pagdiinan ng salitang manang sa mukha niya. Abner, hindi ko sinasadya. Aalis na talaga ako kanina kaso biglang. Anong hindi mo sinasadya? Ang pagpapanggap bilang tauhan sa asyenda o ang paglapit sa mga anak ko?
Seryosong tanong nito. Yung kanina hindi ko sinasadya. Gusto ko lang naman makita ang mga bata kahit konting oras lang. Para ano? Para agawin mo sila sa akin. Sarkastikong wika nito. Wala akong plano na ilayo ang mga anak natin sa'yo. Gusto ko lang talaga silang makilala at makasama. Giit niya. Sa tingin mo, maniniwala ako. Paano na lang kung malingat ako tapos natangay mo na pala sila? Kaya pala nagbabago ang mga bata sa akin. Yung pala, palihim mo ng kinakausap. Anong susunod mong gagawin? Ang itanim sa isip nilang masama ako para makuha mo sila. Sunod-sunod ang sambit nito. Parang biglang nawala ang pagkahilo ni Sarah at napalitan ng inis ang kanyang nararamdaman. Naririnig mo ba yung sinasabi mo? Nanay pa rin ako ng 4 na bata. May karapatan ako kahit na papaano sa kanila at uulitin ko. Wala akong planong agawin sila sa'yo. Karapatan. Mula nung umalis ka at iniwan mo sila sa akin, wala ka ng karapatan, Sarah. Pasigaw na sagot ni Abner. Nang lapitan niya ito, ay doon niya lang napagtangtong nakainom ng alak si Abner. Kaya pala namumula ang buong mukha nito at padalos-dalos ang salita. Lasing ka na kaya mo nasasabi yan. Uuwi na ako. Diyan ka naman magaling eh. Layasan ang problema at sumama sa ibang lalaki para makawan sa hirap. Siguro kaya ginawa yun sa'yo ng tauhan ko kanina kasi nagpakita ka ng motibo. Malakas sa sinampan ni Sarah mukha ni Abner. Tinapatan niya ang galit itong pagtingin sa kanya. Wala kang karapatang pagsalitaan ako ng kahit na ano, Abner. Matayog pa sa building ang pangarap ko pero hindi ko gawain ang kung ano mang iniisip mo at alam mo yan. Pinunasan niya ang mga luhang kusa na lang tumulo dahil sa nararamdamang pagkadismaya. Yung lalaking sinamahan ko sa Maynila, hindi ibang tao yan sa akin at utang ko ang buhay ko sa kanya. Kaya hindi mo naiintindihan ang lahat dahil sarado yung utak mo at pilit mong iniisip na ikaw lang ang nasasaktan sa nangyari. Sana hindi na lang ikaw ang nagligtas sa akin kanina. Agad na lumabas si Sarah na panay ang pag-iyak. Hindi niya ininda ang malakas na pag-ulan at minaneho ang pinahiram na kolong-kolong ni Mang Berto. Miss, may nakatawid pa ba rito kanina? Tanong niya sa babaeng bantay na maliit na gasolinahan. Anak ko, Neng, wala. May tumirik na nga sa sasakyan nung sinubukan makatawid eh. Itinulak na lang din para makaalis. Sagot nito. Ganun ba? Salamat. Sagot niya. Okay lang ba kung makikisilong ako? Oo naman. Wala namang bayad ang pagsilong. Ay, saan ka pa ba niyan? Tanong nito. Sa pangatlong purok pa eh. Wika niya saka itinabihan sa sakyang gamit. Ang layo mo naman. Diyan ka ba sa Mirabales nagtatrabaho? Muling tanong nito na tinanguan niya. Mabait ang amo dyan at gwapo, kaso may anak na. Ang balita ko nga ay may nobya na raw yun, napakakasalan. Mayaman daw yung babae at maganda. Bagay na bagay sila. Tila kinikilig pang kwento nito. Sa sobrang bait niya, nasampal ko kanina. Anya sa isip at pilitan nilabanan ng sariling huwag mapairap. Alanganin na lang siyang umiti habang nagpapatila ng ulan. May dumating na motorsiklo at mukhang sundo iyon ng babaeng katabi niya. Mauna na ako. Diyan lang naman ang bahay ko. Sigurado namang huhupa din agad ang baha kapag tumila ang ulan. Ingat ka pa uwi. Nakangiting tura nito. Imbis na humina ang ulan, ay lalo lang yung lumakas. Ang malas, mukhang may bagyo pa. Matapos ang 5 minuto, ay may natanaw siyang sasakyan sa hindi kalayuan. Kumunot ang kanyang noo nang tumapat ang kotse sa harap niya. Tinted ang sasakyan kaya hindi niya makita ang nasa loob. Akala yata nito akong bantay ng gasolinahan. Sa isip-isip niya. Handa na siyang sabihin na nakakandado na ang hose para sa gas, pero nang lumabas ang driver ay nagulat siya. Sakay, utos nito. Ayoko. Napairap na lang siya at ibinaling ang tingin sa iba. Hindi titila ang ulan kaya sumakay ka na. Naiinis na sambit ng lalaki. Hindi pinansin ni Sarah si Abner. Nilapitan siya nito at binuhat kaya nagpupumigla siya at nagsisisigaw. Ano ba? Napipikong tanong niya rito. Buksan mo tong pinto at bababa ako. Huwag kang ma-pride. Nag-aalala mga bata sa'yo kaya iuwi na kita. Malamang, mga anak ko nag-aalala sa akin at hindi siya. Ano ba bang aasahan ko sa isang to? Sambit ni Sarah sa kanyang isipan. Damn it. Napatingin siya kay Abner, tsaka sinundan kung nasaan ang tingin nito. Nanlaki ang kanyang mga mata na makitang mataas na rin ang baha papunta sa mansyon nito.
Na-stranded tayo, paano na yan? Kunin mo yung damit sa likod, magpalit ka. Sagot nito at itinabi sa mataas na bahagi ng kalsada ang sasakyan. Ayoko, wag na't baka maging utang na loob ko pa yan. Magpapalit ka o ako magpapalit sa'yo. Sino ka para? Tinawid nito ang pagitan nilang dalawa. Itinulak niya ang dibdib ni Abner, ngunit dahil nakalagay sa batok niya ang kamay nito, ay hindi siya makawala. Isang mapangparusang halik ang ibinigay nito sa kanya. Habang tumatagal, ang halik nito ay para siyang nililiyo at hindi niya napapansing tumutugon na siya. Ang engot mo, Sarah. Lasing yung tao tapos galit pa. Ikaw nasa tamang pag-iisip. Parang kurot sa puso niya ang sinasabi ng kanyang isipan. Pinigilan niya ang kamay ni Abner na nag-aangat ang kanyang damit. Pero mukhang mas nainis lang ito at pinunit ang suot niya ang t-shirt na pagmamay-ari din ito. Magpalit ka bago ka pa magkasakit. Maya-maya ay sabi nito saka umatras. Hindi mo kailangan sirain ang damit para magpalit ako. Inis niyang wika para pagtakpan ng kahihiyan. Kinuha niya ang damit at hinubad ang basang t-shirt na suot niya. Pero bago niya pa maisuot ang bagong t-shirt, ay muli siyang siniil ng halik ni Abner. This time, everything seems gentle. Maging ang paghaplos nito sa kanyang katawan ay parang sabik at puno ng intensidad. Sir, sabihin mo sa akin lahat ng totoo. Maniniwala ako sa'yo. Nakikiusap na sabi nito. Napadilat siya at tinitigan ang mga mata ng kanyang dating nobyo. Puno ng hinanakit ang mga mata nito kaya kusa na lang napunta ang kanyang palad sa pisngi nitong nasampal niya kanina. Maniniwala ka ba kung magpapaliwanag ako? Dahil hindi agad nakasagot si Abner, ay pagaksyang natawa at ibinaling ang atensyon sa labas ng bintana. Paano ko ipapaliwanag ang lahat kung umpisa pa lang wala ka ng balak na maniwala? Kinaumagahan na nang mapansin ni Abner na humupa na ang pagbaha at humihina na rin ang ulan. Napalingon siya sa gawin ni Sarah at inayos ang suot nitong damit. Napalinga naman ito sa kanya habang pupungas-pungas pa. Ibalik mo na lang kaya ako doon sa gasoline station. Baka humupuan na rin ang baha doon. Hindi niya pinakinggan ang sinabi nito at nagmaneho pa diretsyo sa bahay. Nadatnan pa nila nagtatalo ang 4 na bata at inaawat ang kasambahay. Manang! Gulat na usal ni Sean. Sabay-sabay na tumakbo ang mga bata papalapit kay Sarah at niyakap ito. Lihim siya napangiti sa kanya nakikita. Kaya siguro hindi magawang mahalin ng mga anak ko si Mildred dahil nakala ng pagmamahal nila sa kanilang ina. Bulong niya. Tumalikod siya para umakyat sa kwarto na marinig niya ang pagtawag ng kanyang mga anak. Papa, saan ka po pupunta? Tanong ni Aston saka tumakbo palapit naman sa kanya. Hindi ka pupunta sa kwarto namin. Nagtatampong sambit naman ni Sean. Akala ko kasi, hindi yun ako kilala eh. Sagot niya. Namilog naman ang mga mata ng 4 at mahigpit siya niyakap. Napaupo naman siya para yakapin pabalik ang kanyang mga anak bago ibinalik ang tingin kay Sarah. Nahuli niya ito nakangiti pero mabilis ding nag-iwas ng tingin. Gusto niyo bang makasama na si Sarah dito? Iiwan mo na naman ba kami, Papa? Malungkot na tanong ni Adam. Hindi. Pero gusto kong malaman kung gusto niyo makasama rin si Sarah. Opo! Sagot ng mga ito na siyang inaasahan niya. Habang magkasama sila kagabi ni Sarah, ay pinag-isipan niyang mabuti kung dapat bang makilala ito ng mga bata bilang ina. Ang totoo niyan, si Sarah ang... Hi, baby! Sabay-sabay silang napalingon sa main door, patakbong yumakap sa kanya si Mildred. Sir, iakyat ko na po muna ang mga bata. Nahihiyang sambit ni Sarah. Who is she? Maarting tanong ni Mildred. Hindi nakatakas sa paningin ni Abner kung paanong pinasadahan nito ng tingin si Sarah. Siya ang bagong kasambahay po, ma'am. Nakangiting putol sa kanya ni Sarah at ibinaling ang tingin sa kanya. Mauna na po kami ng mga bata, sir. Wala siyang nagawa nang hilahin nito ang kanilang mga anak, kaya naiwan sila ni Mildred sa sala. Napabuntong hininga siya at ibinalik ang tingin sa kasintahan. We need to talk. Sure, baby. Marami tayong dapat pag-usapan. Let's go to your room. Mapang-akit na wika nito. Napangisi siya at inalis ang kamay ni Mildred sa katawan niya. Mukhang kailangan talaga nating pumasok sa guest room.
Nauna siyang naglakad papunta sa kwarto kung saan nakalagay ang bagahe nito. Rinig niya pa ang pag-lock ni Mildred ang pinto kaya napailing siya. Kinuha niya ang recorder at pinindot ang play button. Baby, hindi yan gaya ng iniisip mo. Ang prank lang yan ni na Dayan. Namumutla ang mukha nito at sinubukang agawin sa kanya ang recorder. Frank, kung sasamahan kita ngayon sa doktor at magpapates, ayos lang din naman, di ba? Hindi ito nakapagsalita kaya lalo siya napangisi. What the heck, Mildred? Para sa ng lahat kung nabuntis ka na ng ibang lalaki. Kaya pala bigla kang nag-propose pagbalik mo galing Japan. Napairap sa kanya si Mildred at namewang. Hindi ko kasalanan. Lagi na lang nasa mga anak mong atensyon mo. Tao lang din ako, Abner. Naghahanap din naman ako. Palibhasa ikaw may anak na. Hindi mo kasalanan. Well, just please take your luggage and leave this house. Tahimik lang siya lumabas at sinabihan ng mga kasambahay na tulungan si Mildred na ilabas ang mga gamit nito. Samantala, ay buo na ang pasya ni Sarah na magpanggap na lang bilang kasambahay. Hindi naman porket nagkaroon na mainit na senaryo sa pagitan namin ni Abner kagabi. Manunumbalik na rin ang relasyon namin. Isa pa, lasing lang siya at marupok naman ako, kaya nagkaganon. Sa pelikula lang naman nangyayari ang lahat ng imposible at ang realidad ay ikakasal na siya sa ibang babae. Habang ako, makakasama ko ang mga bata. Iyon ang nasa isipan ni Sarah habang nakatulala. Hey, bigla kang nasa outer space, okay ka lang? Nag-aalalang tanong ni Abner. Sunod-sunod ang kanya naging pagtako. May naisip lang ako. Ano nga pala sinasabi mo? Ang sabi ko, hindi mo naman kailangang magpanggap pa na kasambahay. Sigurado ako mas matutuwa ang mga bata kung magpapakilala ka sa kanila bilang nanay nila. Gustuhin niya mang sumang-ayon ay hindi niya magawa. Ayaw niya makasira ng relasyon ng iba. Ayos lang talaga sa akin. Siguro kapag 12 anyos na sila, doon na lang natin sabihin ng totoo. Maganda rin naman kung yaya nila ako. Makakasama ko sila kahit na kailan ko gusto. Ay saka para hindi na rin magkaroon ng ilangan habang nandito ako. Ilangan? Naguguluhang tanong ni Abner. Basta yun na yun. Sa ugali ng mga bata, baka mainis sila sa ating dalawa kapag nalaman nila nagsisinungaling tayo. Sasabihin kong ako ang may pakananan lahat at labas ka na sa usapan. Tinitigan siya na marin ni Abner at napailing na lang. Kung yan talagang gusto mo. Abner, salamat ulit ha. Don't mention it, Sarah. Tama ka. May karapatan ka sa mga bata. Huwag na nating pagtalunan ng ganitong bagay. Hindi naman na tayo mga bata para pairalim pa natin ang ego at pride. Napangiti siya. She never expected this to be easy. Noong nakaraang linggo ay halos kalad ka rin siya ni Abner palabas ang asyenda at ayaw siyang payagan nitong makilala ang mga anak nila. Maganda na ang progress nila ngayon. Tita Sarah, bakit po wala si Papa? Tanong ni Sean isang araw. Halos 2 araw na rin siyang kasambahay doon. Hindi ko rin alam baka busy? Nako, Sarah, kami nang bahala dito sa mga alaga mo. Puntahan mo na si Sir, hindi pa kumakain yun ng tanghalian. Tura naman ni Amanda, isa sa mga kasambahay ng pamilya Miravalles. Ha? Bakit po ako? Ikaw nang pumunta kasi hindi rin naman makikinig sa amin si Sir. Giit naman ni Rosie, ang kasambahay na mas matanda lang sa kanya ng halos 5 taon. Nasaan si Delia? Siya na lang kaya? Wala si Delia, bakasyon niya. Sige na Sarah, puntahan mo na si Sir. Mungkahi ni Amanda. Kumunot ang kanyang noo at pinagtakahan ng kakaibang ngiti sa mga labi ng mga ito. Pumanhik siya at ilang beses na kumatok sa pinto ni Abner. Nang walang sumagot, ay binuksan na niya iyon. Abner? Pagtawag niya pa rito. Anong oras na ba ito natulog kagabi at hanggang ngayon hindi pa bumabangon? Nilapitan niya ito at bahagyang inugoy. Nilalagnat ka? Abner, gising! Patayin mo ang aircon, please lang. Malat pa ang boses nito kaya bahagya siya nag-alala. Kumain ka na ba? Bakit ka nandito? Imbes ay tanong nito sa kanya. Hinahanap ba ako ng mga bata? Sabihin mo na lang na busy ako sa trabaho para hindi sila mag-alala sa akin. Tinatanong ko kung kumain ka na ba? Pag-uulit niya. Pahinga lang ang kailangan ko. Busog naman ako. Anong busog? Sabi ni Ate Amanda hindi ka pa rin kumakain mula kaninang umaga. Itabi mo na lang muna yan sasabihin mo kapag magaling na ako.
Matotorete lang ang utak ko sa daldal mo. Di ka pa rin talaga nagbabago. Sambit pa nito bago nagtalukbong ng kumot. Imbis na mapikon, ay napangiti siya at naiiling na lumabas. Kakain na raw ba siya? Tanong ni Amanda pagbalik niya sa komedor. Napatingin siya sa apat na batang nakaabang sa sagot niya. Sabi ng papa niyo, sabihin ko raw na busy siya sa trabaho, pero ang totoo niyan, nilalagnat siya at ayaw niya kayong mag-alala. Halang, nilalagnat pa pala si Sir. Gulat na usal ni Rosie. Siguro dahil nung isang gabi nabasa siya ng ulan tapos hinubad ang damit niya kahit naka-aircon kami magdamag. Paliwanag ni Sarah. Napatas ang kilay niya nang parang may anghel na dumaan sa paligid sa sobrang tahimik. Bakit? Magkasama kayo ni Sir Abner magdamag? Nakangising tanong ni Amanda. Oo, mabilis na sagot niya. At nakahubad siya ng damit sa buong magdamag? Tanong naman ni Rosie. Namilog ng kusa ang kanyang mga mata na makuha kung anong ipinagpapakahulugan ng dalawang kasambahay. Alam kasi ng mga itong siya ang ina ng apat na bata, kaya paniguradong ibang ideya na ang tumatakbo sa isip ng mga ito. Hindi ganun yun, mali kayo nang iniisip. Mga bata, hindi dapat kayo sa papa niyo nagtampo nung hindi niya kayo napuntahan. Natatawang sambit ni Rosie. Tama, dapat kay Tita Sera niyo kayo nagtampo dahil siya ang kasama ng papa niyo sa buong magdamag. Dagdag pa ni Amanda. Nagmamadali siya naglakad papunta sa kusina dahil pakiramdam niya ay tutoksohin lang siya ng dalawa at magtatanong na naman ng kanyang mga anak. Bakit ba hindi ka nag-iingat sa sasabihin mo, Sarah? Mamaya kung ano nang iniisip nila at umabot pa kay Mildred ang lahat. Anong binubulong mo dyan? Napaigtad siya sa gulat at napalingon sa gawin ni Amanda. Pinibiro ka lang namin. Dalhan mo na ng pagkain sa Serat sa itaas. Kami na bahala ni Rosie sa apat. May gamot doon sa medical kit niya. Painumin mo na lang din. Mali naman talaga kayo nang iniisip sa matanda na kayo, Sarah. Alam niyo na ginagawa niyo. Sana lang talaga mabuo kayong pamilya dahil mukhang masasaya ang mga anak niyo kapag nangyari yon. Putol nito sa sasabihin niya. May kanin pa ba? Pagbabago niya ng usapan. Meron naman, doon sa rice cooker, madami. Sagot nito. Nagpasalamat siya rito at sinimulang gawing tutong ang kanin bago niya inilugaw. Tinimplahan niya rin ng kalamansi ang sabaw at nilagyan ng kaunting sili bago inihatid kay Abner. Gumising ka, kakain ka. Casual na sambit niya sa lalaki. Abner, bumangon ka na at kailangan mong kumain. Nang umikot-ikot lang ito sa higaan, ay napilitan siya sa pilitan nitong ibangon. Panay pang reklamo nito hanggang sa makaupo. Iwan mo na lang ang pagkain. Wala pa talaga akong gana. Anito. Napairap si Sarah at inilapag sa tapat ni Abner ang mini table tray. Wala ka naman talagang laging gana kapag may lagnat ka. Napatitig ito sa kanya bago ibinalik ang tingin sa mangkok na nasa tray. Ano ba to? Ano pa ba? Lugaw lang naman ang kinakain mo kapag may lagnat ka. May timpla na yan. Saan ka pupunta? Napaangat ang kilay niya sa nagtataka kung anong klaseng tanong ang narinig niya. Lalabas. Kaya mo namang kumain mag-isa, di ba? Hindi ko kakainin to kapag lumabas ka. Natawa siya habang naiiling. Bakit di mo nalang sabihin na gusto mo akong kasama? Hindi yung nagtutunog demanding ka dyan. Biro niya pa. Seryosong nakatitig sa kanya si Abner, kaya naburang ngiti sa labi niya. Stay with me, Sarah. Alam niyang hindi tamang kiligin sa sinabi nito dahil gusto lang naman ito nabantayan. Pero ang marupok na puso ni Sarah ay nakatawid nga sa kung saan lupalog. Parang double meaning ang sinabi niya. Tipo nakikiusap siya manatili ako sa buhay niya. Napabuntong hininga na lang siya at naupong muli sa tabi nito. Pagkalipas ng ilang araw, ay sinubukan ni Sarah na iwasan si Abner. Pakiramdam niya kasi ay nabubuhay lang ang pag-asa sa isip niya na pwede pang maging sila kahit alam niyang ikakasal na ito sa iba. Good morning, sir! Bati niya kay Abner. Nagtaas ito ng isang kilay. Agad siyang tumalikod para dumiretso sa mini garden sa likod bahay. Pero lalo lang siyang kinabahan na maramdamang nakasunod ito sa kanya. Iniiwasan mo ba ako? Hindi naman. Humarap ka nga sa akin. Sambit pa nito. Napapikit siya ng mariin bago humarap kay Abner. Ngunit laking gulat niya nang dumilat at makitang sobrang lapit nila sa isa't isa. Bakit? Ikaw ang dapat na tinatanong ko ng bakit, Sarah.
Parang banayad na hangin ang boses nito habang unti-unting bumababa ang mukha sa kanya. Bakit mo ko iniiwasan? Hindi naman. At saka marami lang talagang ginagawa kaya medyo hindi mo trabaho yun. Anak lang natin dapat ang pinagkakaabalahan mo. Sabihin mo sa akin ang totoo para maresolba kung ano man ang rason mo sa pag-iwas sa akin. Ani Abner. Napaawa ang kanyang labi nang lumingki sa bewang niya ang braso nito at pakabig na pinaglapit ang kanilang katawan. Hindi iyon ang unang beses na pakiramdam niya ay nilalandi siya ni Abner. At sa tuwing magkakalapit sila ay parang may tambol sa kanyang puso. Lumayo ka sa akin. Mahinang usal niya. Laking pasalamat niya na masabi ang mga salitang iyon kahit nakabaligtaran niyon ang gusto niya. Bakit ko naman gagawin yon? Hindi tayo pwede. Sa ilang taong magkahiwalay tayo, maraming nangyari at kasali ka ba? Napailing siya sa tanong nito samantalang isang ngisi naman ang gumuhit sa labi ni Abner. Ayos lang sa akin kung may anak ka na sa iba. Sambit pa nito. Wala akong anak sa iba. Sagot niya na lalong nagpalawak sa ngisi ng kaharap. That's better. Pero ikaw, may... Hindi niya natapos ang sasabihin ang sinakop ni Abner ang kanyang labi. Sinubukan niyang labanan ng sensasyong nararamdaman, ngunit masyado siyang sabik na mapalapit muli dito. Una siyang kumalas sa halik nito at habol hiningang nakatitig sa taong nagmamay-ari ng kanyang puso. May boyfriend ako. Pagsisinungaling niya para lubayan na siya ng lalaki. Hindi niya kasi kayang kusan lumayo dito. Ano naman? Anong ano naman? Hindi ka pangkabit, Abner. Lalong hindi ako isa sa mga pwede mong pagpilian. Hindi ko alam kung ano gusto mong mangyari. Pero sasabihin ko sa iyong wala akong pakialam kung may boyfriend ka o ano. Handa akong bawiin ka, Sarah. At sa paraan ng paghalik mo sa akin, alam kong akin ka pa rin. Mayabang natura nito na ikinainis niya. Pero mali ito. Anong mali dito? Hindi tayo kasal pareho at ikaw ang nanay ng mga anak ko. Ako nga nanay ng 4 na bata pero... Ikaw ang mama namin. Sabay silang napalingon sa 4 na bata na nakatitig sa kanila. Bigla niyang naitulak na malakas si Abner at humakbang palapit sa 4. Para siyang sinaksak sa dibdib nang humakbang ang mga bata palayo sa kanya. Magpapaliwanag ako. Nagsinungaling ka sa amin. Dismayado ang sambit ni Sean. Iniisip mo bang iwanan kami ulit kaya hindi ka nagsasabi ng totoo? Tanong ni Sean. Anak, hindi. Paano kami maniniwala kung nagsinungaling ka na? Nasasaktan na tura ni Aston. Sana, hindi ka na lang nagpakita sa amin. Galit na usal pa ni Adam na ikinalaki ng kanyang mata. Tumakbo ito pabalik sa loob at sumunod naman ang 3. Lalapitan niya na sana ang 4 na bata pero may kamay na pumigil sa kanya. Abner, bitiwan mo ko. Kailangan ko magpaliwanag sa mga anak ko. Kilala ko sila, Sarah. Give them time. Pero kasi baka mag-isip pa sila na kung ano at lalo lumayo ang loob nila sa akin. Baka kapagsalita lang sila na masakit kung ngayon mo sila lalapitan. Kakausapin ko sila mamaya. Kasalanan mo to. Kung dumidistansya ka sa akin, edi sana hindi narinig ng mga anak ko. Inisasambit niya. Kasalanan ko? Parang ikaw may kasalanan, Sarah. Tugon nito. Sa bagay, mali ko naman talaga kasi ako yung umalis. Ako naman ang nang iwan. Wala akong pagpipilian eh. Gusto ko lang naman na. That's not what I'm saying. Niyakap siya ni Abner at hinagka ng kanyang noo. Hindi ganun ang ibig kong sabihin, okay? Kasalanan mo kaya hindi ako makadistansya. It's hard to resist you, Sarah Lee. Abner tried to work things out. Tama ang kanyang tiyahin nang sabihin nitong ibinubulag lang siya ng galit dahil iniwan na lang basta ni Sarah ang mga bata. Gusto niya pang sapakin ng sarili nung unang beses nila nakita sa office at napaiyak niya si Sarah dahil sa pagsigaw niya. Lalo na noong muntikan na itong magahasa at sinisi niya pa ito sa nangyari. Hindi niya naisip na hindi rin naging madali kay Sarah ang lahat. Isa pa, magulo ang buhay nilang pareho nang mabuo ang quadruplets. Hindi nga niya alam na nabuntis na ito dahil nakafocus siya noon sa sarili niyang buhay. Nagsakripisyo rin si Sarah sa pagdadala sa 4 sa sinapupunan nito nang walang tulong niya. At kung may choice ito noong mga panahong yon, baka hindi nito pinili na iwan sa kanya ang mga bata. Pinuntahan niya ang mga bata sa silid ng mga ito dahil ilang araw na rin ang itinatagal ng tampo ng mga ito kay Sarah. Matutulog na po kami.
Malamig pa sa yelong tura ni Adam. Minsan napapaisip na lang talaga siya kung magsasyam na taong gulang lang ba talaga ang kanyang mga anak. Kung umakto kasi ang mga ito ay parang mga binata na. Hindi niyo ba talaga ako kakausapin? Walang sumagot sa kanya kaya tuluyan siyang pumasok. Hindi ko agad sinabi sa inyo yung totoo kasi yun ang gusto ng mama niyo. Natatakot kasi siyang baka hindi niyo siya matanggap o baka layuan niyo siya. Sinabi naman po namin sa kanya na gusto namin siya makita kahit nung nasa tubuhan pa lang. Malungkot na tura ni Sean. Pero nagsinungaling pa rin siya sa amin. Dagdag naman ni Aston. Napabuntong hininga siya at pilit nang umiti. Mali ko yun. Nung bumalik ang mama niyo, gusto niya magpakilala sa inyo. Ang problema ay ako. Galit ako sa kanya dahil sa pag-iwan niya sa atin. Nagalit ako sa kanya kahit hindi ko pa lubusang naririnig ang paliwanag niya. Sinubukan ng lola niyo na ipaliwanag sa akin ang sitwasyon pero saradong isipan ko nun. Kaya nang magpanggap ang mama niyo na iba siyang tao, yun ay dahil ayoko makilala niya kayo. Patawarin niyo si Papa kung naging makasarili ako. Natakot kasi ako na kunin niya kayo sa akin at maiwan ako mag-isa. Sorry po, Papa. Sambit ni Adam. Sabay-sabay na yumakap sa kanya ang apat na batang pinakaiingatan niya. Papa, galit po ba si Mama kasi hindi namin siya pinapansin? Naiiyak na tanong ni Sean. Napangiti siya at ginulo ang buhok nito. Hindi galit ang mama niyo, pero sigurado ako nasasaktan yun kasi hindi niyo siya pinapansin. Miss na miss ka rin po namin, Papa. Nakangusong tura ni Aston. Hinagkan niya noon ito at kinurat ang pisngi. Kala ko, hindi niya na talaga ako papansinin. Miss ko pa naman ang good night kiss niyo sa akin. Papa, pwede ba natin puntahan si Mama? Tanong ni Sean. Baka tulog na ang mama niyo. Pagod yun eh. Pero bukas sa bukas, magkakausap na rin kayo. Huwag niyong kakalimutan sabihin sa kanya kung ano ang totoo niyo nararamdaman ha. Kasi mahal na mahal kayo ng mama Sera niyo. Nakangiting wika ni Abner. Tinabihan niya pa ang mga bata hanggang sa makatulog ang mga ito. Kinabukasan, nagpresenta si Sera na tumulong kina Amanda at Rosie sa pagluluto. Good morning. Bati sa kanya ni Abner, tsaka siya niyakap at kinintala ng halik sa noo. Ramdam niya pa ang pag-init ng kanyang pisngi, lalo na nang makahulugan siyang initian ng dalawang kasambahay. Inalis niya ang kamay ni Abner na nakayakap sa kanya at pinanlakihan ito ng mga mata. Ang sungit ang baby ko ah. Seryosong tura ni Abner. Bigla na lang nagtilian sina Amanda at Rosie na para bang nanonood ang mga ito ng K-drama. Aalis ako mamaya, dumating na si tita, gusto ko siyang puntahan. Pagbabago na lang niya ng usapan. Hatid na kita. Hindi na, kaya ko naman, babalik naman ako. Aalis ka na naman, mama. Natigilan si Sera dahil sa kanyang narinig. Iwan mo na naman kami. Mugto ang mga mata ni Sean, maging ni Aston. Habang si Sean naman ay tahimik na umiiyak. Si Adam naman ay pilit na nilalabanan sa sariling luha. Nagtatanong ang kanyang mga mata habang nakatingin kay Abner. Nakangiti ito sa kanya at bahagyang tumango na para bang binibigyan siya ng encouragement. Isang hakbang pa lang ang nagagawa niya na magtakbuhan ng apat at mahigpit na yumakap. Mama, wag mo na kaming iwan! Umiiyak na sambit ni Sean. Hindi ko na kayo iiwan. Pangako! Pagkumpirma ni Adam. Agad naman siyang tumayo kaya umiyak na rin ang kanyang panganay. Sa huli ay napagpasyahan na mag-aama na sumama sa bahay ng tiyuhin niya. Kaya pagdating nila doon ay na-surprise sa mag-asawa. Nako, ang gwapo naman pala talaga ng mga anak mo, iha. Nakangiting komento ng kanyang tiya. Mama, pwede mo po bang ipakita yung sinasabi mong laruan? Tanong ni Aston. Nasa kwarto yun eh. Alanganing sagot niya. Napatingin pa siya kay Abner at sa kanyang tiyo na malalim ang usapan. Hala, sige. Iakyat mo doon ng mga bata. Kami nang bahala dito. Anang kanyang tiyahin. Ako nang maghuhugas na mamaya, tita. Sabi niya na lang at dinala ang mga bata sa kanyang lumang silid. Habang nasa silid si Sera, ay lalo lang nakaramdam ng hiya si Abner sa kanyang sarili. Nang malaman kung ano ang nangyari sa dating nobya nung nasa ibang bansa pa ito. Nang panahon na busy siya sa pagsasabay ng pag-aaral, trabaho at pag-aalaga ng mga bata. Puro sama lang ng loob ang nararamdaman niya para kay Sera sa paniniwalang sumama ito sa ibang lalaki. Sa totoo lang, iho,
Akala ko nga'y mababaliw na roon si Sarah. Lalo na nang ipakulong siya ng una niyang amo sa Saudi. Sa kagustuhan niya kasing maipagamot itong si Danilo, bigla na lang siya nagdesisyon na mag-ibang bansa. Wika ng tiyahin ni Sarah. Uminom pa ito ng tubig upang mapigilan na mapahikbi. Kung makikita mo lang si Sarah noon kung paano siya nakiusap na tawagan ka. Pero nang tinawagan ka namin, hindi na makontak ang telepono niyo. Hindi naman kami makabalik agad dito dahil hindi pa nahuhuli ang kinakasama ng nanay ni Sarah noon. Pasalamat na lang kami sa Diyos sa paggabay kay Sarah, kaya napalaya rin sa ibang bansa. Kaya napunta siya sa ibang amo, takot na takot kami para sa kanya. Kaya sumunod ang misis ko sa abroad. Namatay ang amo ni Sarah at pinamanahan siya. Yun nga lang, nagulat kami ng recruiter ng misis ko, scammer at peke ang ibinigay sa kanyang trabaho. At dahil napakabuting tao ni Sarah, tinulungan niya ang tita niya hanggang sa matapos ang kanyang huling kontrata. Saad ni Danilo. Wala akong alam sa lahat na nangyari sa kanya. Nabalitaan ko na lang na sumama siya sa ibang lalaki at iniwanan kami ng mga bata. Noong una, ayokong maniwala. Pero nanay mismo ni Sarah nagpakita sa akin para sabing mag-aasawang anak niya na matandang lalaki para sa pera. Turan niya. Ngunit sa loob-loob ni Abner, ay paulit-ulit niya nang minumura ang kanyang sarili. Hindi niya alam na ganoon siya katanga para paniwalaan ng kung anong sinasabi ng ibang tao sa kanyang nobya. Walang araw na hindi ka nababanggit ni Sarah. Halos magdasal na nga kami noon sa lahat ng relihiyon para lang magkaroon ng himala sa pagitan niyo. Wika ng tiyahin ni Sarah. Ilang beses na tinapik ni Danilo ang kanyang braso kaya napangiti siya. Hindi ka namin masisisi. Pero sana, maging buo kayong pamilya. Yun lang ang pangarap ng pamangkin ko. Makakaasa po kayo. Nakangiting tura ni Abner. Sa kabilang banda ay maghapon nakipaglaro si Sarah sa kanyang mga anak. Kaya naman pagdating ng gabi ay tulog na mga ito. Sarah, Mahinang tawag ni Abner at kinalabit pa ang braso niya. Bakit? Balik tanong niya. Nasa magkabila ang gilid kasi sila at nasa gitna ang apat na bata. Hindi sumagot si Abner pero binuhat nito si Sean na katabi niya papunta sa pwesto nito. Nagtataka siyang napatingin kay Abner. Bakit mo inilipat si Sean? lamigin kasi si Sean. Tugon nito bago nahiga sa tabi niya. Nakikumot pa ito sa kanya kaya pumihit siya patalikod dito. Pwede ko naman siyang bigyan ng kumot para... Natigilan si Sarah na maramdaman na mainit na bagay sa kanyang leeg. Bigla na lang bumilis ang tibok ng puso niya dahil sa pagsimsim ni Abner sa kanyang batok habang naglalakbay naman ang kamay nito sa hita niya. Abner, anong ginagawa mo? Natutulog ang mga bata. Wala naman akong ginagawa. Nilalambing lang kita dahil alam kong pagod ka. Hinarap niya si Abner para sitahin ito, ngunit mukhang maling desisyon ang nagawa niya. Agad siya nitong siniil ng halik bago pa man siya magsalita. Hindi niya alam kung paano nangyaring nasa ibabaw na niya ito agad. Baby, gusto kong marinig na isinisigaw mo ang pangalan ko. Pero baka magising ang mga bata. Mauudlot ang ligaya nating pareho. Bulong pa ni Abner. Napatitig siya rito at sinilip ang apat na bata sa gilid nila. Sa CR na lang tayo. Lumawak ang ngiti ni Abner at binuhat siya papunta sa banyo ang nasa loob ng silid niya. Doon nila sabik na pinagsaluhan ang init ng isa't isa. Kinabukasan, ramdam ni Sarah ang sakit ang kanyang balakang dahil sa pinaggagawa nila ni Abner. Pero nang pabalik na sila sa mansyon, ay kinain ng konsensya ang isipan niya. Dinaig ko pang kabit sa tabi-tabi. Tahimik lang siya sa buong biyahe kahit na sinusubukan siyang kausapin ng kanyang tiya at tiyo. Idinahilan niya na lang ang sakit ng ulo. Kaya nang makarating sila sa bahay ni Abner, ay agad siyang lumayo dito at pumunta sa puno ng mangga kung saan sila nagsumpaan noon. Hi, baby. Napapiksi siya ng hagkan ni Abner ang labi niya. Abner, tama na to, ayoko na. Ha? Hindi niya mapigilan na maiyak at mainis sa kanyang sarili. Magkakasakit tayo ng tao sa ginagawa nating to. Mahal kita pero ikakasal ka sa iba. Hindi ko gustong... Mahal din kita, Sarah. Napasapo na lang siya sa noo at hindi makapaniwalang tumingin kay Abner. Kung sa ibang pagkakataon ay baka nangisay na siya sa kilig pero ngayon, mas lumalamang ang konsensyang nararamdaman niya. Hindi mo ba naiintindihan ang sitwasyon? Ambisyosa ako pero hindi ako pangkabit, Abner.
Sapat na sa'kin na payagan mo kung makasama ang mga bata at mahalin ka sa malayo. Ayoko maging rason ng ikakasakit ng ibang babae. Hinawakan ni Abner ang kanyang kamay at pilit niya yung winaksi. Pero nagpumilit ito at hinila siya papalapit sa katawan nito. Bakit mo pa ako mamahalin sa malayo? Kung pwede namang sa malapit. Lintik naman kasi Abner, ang kulit-kulit mo. Mahal mo pa rin naman ako. Nakangising sagot nito. Sige nga, paano si Mildred? Sino yun? Painosenteng tanong nito. Gusto niya sapakin ang mukha nito pero hawak nito ang kamay niya. Yung fiancé mo. Wala akong kilalang Mildred eh. Napamura siya na malutong na siyang tinawanan ni Abner. Seryosong usapan to. I see. Nakokonsensya ang baby ko dahil sa ibang babae. Paano ko sabihin kong hiwalay na kami ni Mildred noong last 2 months pa? Bigla siya na blanko sa sinabi nito. Ibig mong sabihin, lumuhod si Abner sa harap niya kaya lalo siya nagulat. Sarah, naalala mo pa ba? Dito mismo sa tapat ng punong to, nangako ko sa'yo na ikaw lang papakasalan ko. Sa tingin ko, hindi pa huli ang lahat para tuparin ko ang pangakong yun. Binigyan kita noon ng singsing na gawa lang sa dahon. Pero ngayon, Inilabas ni Abner ang isang pamilyar na singsing na nakita niyang suot ng mami nito sa isang larawan. Nagpatakan ng kanyang mga luha habang nakatingin kay Abner at sa singsing. nung umalis ka, pilit kong kinaya ang lahat para sa mga anak natin. Pero baka hindi ko nakayanin kung alis ka pa ulit, Sarah. Sinubukan kong magmahal ng iba pero sa'yo pa rin ako bumabalik. Hindi ako nagmamadali sa kahit anuman. Handa akong maghintay sa'yo. Pero para patunayan ang pangako ko, Sarah Lee, tanggapin mo ang singsing na to at maging akin ka habang buhay. Will you marry me? Napatakip ng bibig si Sarah at sunod-sunod na napatango. Yes. Yes. Isinuot ni Abner sa kanya ang heirloom ng pamilya Miravalles. Binuhat siya nito at hinalikan sa labi. Natawa pa siya ng panggigilan ni Abner ang kanyang labi bago bitawan. Matapos sumiwalay ni Abner ay nakarinig siya ng malakas na palakpakan. Nakapaligid na sa kanila ang mga tao sa asyenda. Nakangiti rin ang kanyang tiyahin na tiyuhin. Gulat siya na patingin na makita mga kamag-anak ni Abner. Pero nang mapadpad ang tingin niya sa 4 na batang bunga ng kanilang pagmamahalan, pakiramdam niyang ang lahat ay perpekto na. Hindi mo alam kung gaano ka kasaya na makasama ko ulit, Sarah. Paano ba yan? Mukhang nagkatotoo ang wish ko sa falling star na makakapag-asawa ako ng mayaman. Natatawan sagot niya. Lahat ng akin ay sa'yo at akin ka lang. Naiintindihan mo ba my future, Mrs. Miravalles? Sa'yo at sa'yo lang ako, my future husband. Mahal kita. We will start over again. Mahal din kita, Sarah. They cherished every moment. Sa pag-ibig, walang salitang rush. Mas mapapatunayan daw ang pagmamahalan sa tulong ng distansya at oras. At sa tingin ni Sarah ay tama yon. Dahil kahit gaano katagal na wala sila ni Abner sa piling ng isa't isa, ay ang pangalan pa rin ng bawat isa ang isinisigaw ng mga puso nila. The End. Kung nagustuhan ninyo ang aming istorya, huwag kalimutang mag-like at subscribe. Salamat sa pakikinig. Mag-iingat po tayong palagi at naway lagi tayong pagpalain. To God be the highest glory. Hanggang sa muli. Paalam!